Kayang-kaya mo, kayang-kaya mo, Nagbabalik po ang programang Kaya Mo Yan sa DZRH, oras natin 4:40 na hapon. Makakausap natin ngayon sa linya natin sa Zoom. Of course, ang ating paborito. Welcome back, Doktora Alvina Pauline Santiago, isang pediatric ophthalmologist. Doktora Alvina, magandang hapon ulit, ma'am. Magandang Welcome back. hapon po ulit sa inyong lahat. Salamat po sa pag-imbita ulit para mag-discuss naman tayo ng conjunctivitis o yung kalimitan Ano ba ibig tinatawag na sabihin nun, sore ma'am? eyes po. Nagiging Abo. uso ba ngayon, ma'am, ang sore naman eyes po. papuntang summer? Opo, hindi naman po siya nawawala pero malapit na ho ang summer, so usually yan na ikakalat ng mga bata sa mga swimming pools, no? So naisip Okay. namin maganda sigurong pagsabahin yung itsura ng sore eye sa mga bata, viral and allergic. Tapos sa matatanda nung katatapos lang na Valentine's Day, meron din ho kasi tayong mga conjunctivitis na we can call sexually transmitted also, no? So we wanted to Oh, really? discuss all of that. Oh, Opo, okay. medyo hindi po natin masyadong Oo. napag-uusapan yon. Pero baka Okay. napapanahon na po. Well, sabi nga natin, di ba, ano ba ang pinakaunang tip sa mga bata muna para maiwasan ito? Actually, both children and adults, no, dapat do not touch your eyes with dirty hands. You always wash your hands before you touch your eyes. Mas maganda po kung wala ho sa ating pagkakataon mag-wash ng hands, pwede na hong it's a far second, no, yung paglagay ng alcohol. Mas gusto po namin ang ethyl alcohol kaysa Ethyl? isopropyl. Opo, mas may viral effect, antiviral effect po yung ethyl kaysa isopropyl. Nakasanayan po natin kasi ay isopropyl. Mas maganda po yung ethyl. Pagkatapos po, pwede na rin po yung sanitizer in ano yan in order of mas maganda yung number 1, yung hand washing with soap, that's still the best. And then pag wala ho kayong pagkakataon, walang tubig, pwede po yung ethyl alcohol. Pag wala pa rin po, kung may sanitizer, pwede po yun. Kesa po wala. Okay. Tapos, pag wala pa rin, make sure you use clean tissue. Tapos magkaiba po sana yung tissue sa kanan, sa tissue sa kaliwa, kung hindi po tayo sigurado kung may sore eyes po tayo. Para po hindi mahawa hindi yung kabilang mahawa. mata. Opo. Is that because, Doktora, it can be one eye only? Pwede Pwedeng po. isang Pwede mata pong lang? one eye. Pwede po. Pero hindi automatic na pagka nagka-infection yung isang mata, mahahawa yung kabila. Kung maingat po yung pasyente, medyo pwede pong hindi mahawa yung kabila. Kung lagi pong malinis yung kamay, isang tissue lang dun sa isang mata, hindi ipinapahid sa kabila, pwede pong hindi po mahawa yung kabila. Yung iba Okay. naman, gusto nila, ay ipahawa mo na para tapos na, para hindi ako nahihirapan. Hindi, meron ako exact example. Sometime last year, I played golf kasi, Doktora. Nagkataon, pag palo ko ng ganun, mayroon palang malus na putik. Okay. It entered my eye. So, obviously, mga bata, naglalaro sa playground, maaring na nakaapak o nakasumusunod sa tumatakbo. Ano ang dapat naggawin kung mangyari yan? Ano ang most immediate dapat gawin? Kung may access po tayo sa kahit anong lubricant eye drops, no? Katulad nung sponsor natin ngayon, pwede Okay. po yon. Dadamihan nyo po, sadyain nyo pong dadamihan ng pagpatak, mga 3 to 5 drops. Ang objective po doon ay papalabnawin, mahuhugasan, ilalabas ng mata yung dumi na napunta sa loob ng mata. Pag wala po Continuous, yun, continuous. opo. Kung minsan po, ayaw po namin ng gripo, ng tubig sa gripo, kasi meron po mga mikrobyo na nasa gripo na hindi po natin nakikita. So, minsan po nagkakaroon ng infection na nanggagaling Because of sa that. gripo. Opo. Akala natin, nalilinisan po natin. Mas maganda pa po kung meron ho kayong pagkakataon, mag-boil ng water, tapos papalamigin, mas sterile pa po yun kaysa yung tubig sa gripo. Oh, okay. Opo, Yung, yung style na
on running tap water pala, hindi safe. Opo, hindi po safe. Marami po kaming mga nakuhang infection na dahil po sa paghugas sa tubig sa gripo. Yes. And this infection also affects the eyesight. Yes po, kasi po nagkakaroon po ng tinatawag naming corneal ulcer sa mata, no? Nagkakanana, nabubutas, nauuka, na pwede hong kumalat, pwede ho niyang kainin yung cornea, pwede pong mag-iba yung clarity ng cornea. Kung minsan po hindi ho natatanggal lahat, minsan po nag-iiwan ng peklat, kung minsan po tuloy-tuloy, wag naman po sana, kung minsan po nagtutuloy-tuloy, nag-uunahan po kayo kung mali po yung gamot, kung minsan po naluluso yung cornea, nagiging corneal transplant po na emergency. Kaya pala, ma'am, Worst at that case time, scenario na po yun. that time, Yung infection yung doktora. yung infection, no? Opo, iba naman po yung infection yon, bacterial infection yon. Opo. Yeah. Well, of course, Yun pong Pag conjunctivitis na mag-prepare tinatawag, hindi po kasama yung cornea sa infection. Andun lang po dun sa nakabalot sa mata, no? Yung tinatawag na conjunctiva or the first layer of cells that covers your eye. Yung namumugto po pag na umiiyak kayo, yun po yung conjunctiva. Pag namaga po siya, ang tawag po ay itis, conjunctivitis. binanggit mo kanina, doktora, yung habang nagsiswimming, di ba? So is it advisable na gumamit yung gano'n? Yung Tama parang po. goggles? Mas maganda po may goggles. The idea for the goggles sana ay hindi papasok yung tubig sa mata, no? Kaya lang po, yung mga bata, tanggal alis ng goggles. Mas maganda ho sana may disiplina sa pagsuot ng goggles. Yung pag-swimming po sa chlorine, ang chlorine po in itself is very allergenic, no? So kaya marami pong namumula ang mata pagkaahon galing sa swimming pool. Yun naman pong swimming sa dagat, masyado namang maalat yung tubig sa Oo. dagat. So Oo. nai-irritate din po ang mata pagka ibinuksan mo yung mata mo sa dagat nang wala kang goggles, no? So parang Cory? yun naman ay parang chemical kasi sa salt na para hong nag-react Yes. dun sa salt, opo, sa dagat. Go ahead, Cory. Ako palaging o mahilig mag-shake hands. Mag-shake hands ka. Anong gagawin mo sa kamay mo? Wala namang PR doon o wala kang alcohol. Anong gagawin mo? Do not touch your eyes. Tora, Do Wag not na, touch no? your eyes. Oo. huwag lang If necessary, clean tissue. Kung talagang walang sana may tissue man lang. Pero usually naman ang mga babae sa atin ay may sari-sariling dalang tissue, hindi po ba? So yung tissue po sana, kung wala talagang pagkakataong maghugas, so tissue for the right is not the same tissue for the left. Para sigurado po tayo. Tama yun, ano? So, dapat dalawang tissue. Doktora, yung mga pagkain na nagpapalakas sa ating mata. Mata. Kalusot ng ating mata. Ang unang-una po, siguro matutuwa sa akin si Ma'am Cory, ay tubig pa rin. Tubig should hydrate the eyes well. So you drink actually, ang gusto ng mga urologists ay mga 2 litro yata sa lalaki, no? So siguro makigaya na rin tayo sa mga 1.5 to 2 liters of water for everyone, no? So it's a good cleansing liquid for the body. It also hydrates the body well, including the eyes. Pag kulang ho tayo sa tubig sa katawan, parang natutuyo din po yung mata, parang dry eye din po siya. O, di ba sabi nila, doktora, yung chesa, yung katutubong prutas na chesa, mataas Opo. sa vitamin A. Yung mataas po sa vitamin A, usually yung mga colored fruits and vegetables, yung mga matitinggad, no? Kaya kalabasa, carrots, chesa, yan po yung mga magagandang matataas ang vitamin A na it's good for the general health of the eye. Ayun, di ba? We grow up being told about carrots. Correct. Yes. Wag lang pong sosobrahan. Wala namang pong problema. Pag nasobrahan, nag-iiba ho yung kulay ng balat, naninilaw-nilaw na kulay. Nagkakarots po ang kulay. Pero nakakatuwa yung sa tubig, Imagine, people don't really relate it to your eyes. Si Cory kasi, how many glasses a day? Cory, ang palagi mo binabanggit dito sa programa natin. O hanggang 12 basong tubig. Oh, yun. So now, ang sinasabi ng doktora sa atin,
yung pag-inom at staying hydrated helps your eyes stay hydrated. Correct. Tama ba, doktora? Correct. Correct po. Yun. Correct Hindi po. mo maisip yun, di ba? Patis mata pala, di ba? Kasi it also, it affects our skin, di ba? If you're hydrated. But hindi mo maisip na i-connect sa mata. Opo, but if you think about it, the skin is covering your body, no? But the conjunctiva is covering your eyes, no? Parang first layer of cells niya, parang balat ng mata yung conjunctiva. So yan po yung nakakatulong din po yung hydration. Ang tanong na pumasok ngayon, no? How come when somebody has sore eyes at pag tumingin ng ibang tao sa naka-sore eyes, talaga bang nakakahawa yung pag nakita mo lang naka-sore eyes? Hindi po nakakahawa ang pagtingin ng pasyenteng may sore eyes. Ang nakakahawa po yung luha ng pasyenteng may sore eyes if it's viral. Okay. Opo, so okay. usually yan yung sa bahay nagkakaroon ng mini epidemic kasi yung mga bata nag-share ng iPad o kaya magpupunas ng mata, hawak ng pinto, di gulo-gulo na sila, hawak ng pinto, hawak ng iPad, kalikot na mata, share ng laruan. So yun yung reason kung bakit kumakalat sa mga kabahayan, no? So, yung matatanda naman sila yung tagapatak ng gamot. Pagpatak nila ng gamot, hindi rin naghugas ng kamay. Tapos nahawakan nila yung mata nila nang hindi pa namamatay yung virus sa kamay. So hawa-hawa na. Yung mga magkakatabi sa kama, yung mga, di ba, yung mga magulang natin, usually, yung iba natutulog with their children. So, yung mga luha na nandyan sa unan mo na hindi pa namamatay yung virus, hinigaan mo din, ayan, pwede ka na ring mahawa kasi nakatalon sa'yo yung virus. You don't get it looking at the patient. Hindi rin nakakapigil yung paglagay ng dark glasses kasi ano lang yon, tinago mo lang sa ibang tao yung pamumula ng mata mo. Opo. So wala ho siyang ginawa, opo. So ang nakakapigil po ng spread ay paghugas din ho ng kamay. Just wash your hands before you touch your eyes, you will not get pagka may sore eyes, mag-shades ka. Yun ang nalalaman ko. Akala nila prevention yun. Opo. Siguro, in a sense, pagka may salamin ka, may shades ka, mas hindi mo siya hawakan, yun lang yung naiisip kong paraan na parang nakaka-prevent siya. But it doesn't really stop the sore eyes. Once you have the virus in your body, it will take 3 days to 3 weeks. Depende po sa lakas ng immune system nyo. No? Yung iba, 3 araw lang, tapos na. Yung iba, 3 weeks na, nagkakalat pa ng lagim, no? So, pero pagka lumagpas na ho sa 3 weeks, lalo na in an adult patient, mag-iisip na ho tayo ng ibang problema. Baka po yung mga naiisip nating sexually transmitted na nagkaroon ng pagkahawa yung mata ng infected fluids, no? Right. At saka, at that point, Simptoma ng conjunctivitis. Ang conjunctivitis po, mag-umpisa po yan, parang medyo maaligasgas. Ang feeling mo parang may foreign body inside the eye, parang may puwing ka. So feeling mo parang tuyong-tuyo yung mata mo, gusto mong pikit ng pikit, gusto mong kurap ka ng kurap, gusto mong hawakan kasi hindi mo maintindihan kung irarab mo ba siya or tapos magmumuta ka, ang kasunod nun magmumuta ka, iba-iba yung kulay, mag-uumpisa yan puti, habang lumalala yung infection, magiging yellow, magiging green, kuminsan bumabaho, nagiging kulay brown. So dapat bago umabot dun sa green at brown, ay nakapagpatingin na ho kayo sa doktor kasi baka ho kailangan na po ng gamot para ma-address yung pagkakaroon ng eye discharge, no? Yun po. Tapos kuminsan po mahapde, masakit. Mahapde, So ang guidance, ma'am, is 3 days sa mataas ang immune system. Pagka umabot ng 1 week, kailangan patingin na po siguro, mas maganda po. Opo. Kasi baka kailangan baguhin na yung gamot. Di ba? Tama. Opo. At does it reach na sometimes medicine intake? You have to take something for your intake, not necessarily yung eye drops. Depende po sa cause nung antibacterial. Opo, depende po sa cause ng conjunctivitis, no? If it's a viral conjunctivitis like our colds and wala pong systemic na iniinom, wala pong pinapainom na gamot, pero ang problema po sa viral, pagka tumagal na ng 1 to 2 weeks, tapos parang hindi lumilinaw yung paningin niya, biglang lalabo, baka po nagiiwan ng sugat yung virus. Yun po ay kailangang makita ng ophthalmologist para humadesisyonan kung kailangan gamutin o hindi. Yung bacterial conjunctivitis, usually it should be taken care of in
7 days usually pag pinatakan ng gamot. Pag nag-persist Maximum. beyond that, mag-iisip na po tayo ng ibang dahilan. Tapos baka iba hong infection na hindi kaya nung gamot na ipinapatak mo. So baka kailangan magpalit ng gamot. Stronger Tapos meds. if we engage in high-risk behavior sexually, minsan nagkakaroon din ng conjunctivitis na parang ayaw gumaling dun sa binibigay na gamot nung doktor sa inyo, baka yun kailangan po ng inuman ng systemic antibiotics aside from the eye drops that may need to be changed. Right. These are Kailangan very ko helpful. may oral antibiotics, Doktor. Meron po. At certain point, Pagka bacterial na galing sa sexually transmitted fluids, no? Okay. Well, these are very important tips kasi maraming nagkakaganyan, no? Especially Hawan. Doktora, nasa iyo ang panahon para magbigay ulit ng reminder at paalala sa ating mga nakikinig, nanonood, both here and abroad. Go ahead, Doktora. Okay, ang pinaka-importante sa lahat sa pag-alaga ng mata ay pinakasimple lang, no? Iinom tayo ng tubig, enough water, kasama po yun. Tapos paghahawakan po ang mata, kailangan po malinis ang kamay, maghugas po ng kamay kahit malinis na tubig at sabon lang. Hindi laging kailangan mag-alcohol, nakakatuyo pa ng balat ng alcohol. Kung meron tayong tubig at sabon, yan po ang pinakamagandang way na maghugas para bago nyo po hawakan ng mata para hindi tayo mag-spread ng infections sa ating sarili at sa ibang tao. Very Okay. good. Doktora, maraming salamat sa oras mo at kami talaga natutuwa. Ikaw ay suki namin dito sa DCRH. Kaya niya. Good afternoon and have a great weekend, Doktora. Have a great weekend too. Maraming salamat ulit sa pag-anyaya na makapagbahagi ng kaunting kaalaman tungkol sa mata natin. Okay, yan po si Doktora Alvina na suki natin dito sa DCRH. So, partner, yung mga huling paalala mo sa ating mga babae ngayong araw na ito, nagpunta ka ba doon sa event ni Senator Bam Aquino? Nandiyan ka ba? Wala kasi ang oras noon, mag-umpisa alas 4, partner. Okay. Maybe we can have him next week or to talk about that event. I think Siguro it's also related to People Power, no? Anniversary of People. Mayors for Good Governance nandoon. Okay. Paunlakan Okay. sila lahat. Okay. Well, any more? Sino kung meron ka ba mababatiin? Well, partner, officially open na po ang Facebook page ng Mutya ng Pilipinas. Our applications are now officially open. Kaya para sa mga gustong interesadong maging isang mutya, ayan, mag-sign po sa Facebook, Mutya ng Pilipinas. When you say sign up for the pageant this year, Yes, they can fill up the application form. It's available online. okay, and they have to visit the site? Is there a site that they have to visit? Go to Facebook, yeah? Facebook. Ang application form. Okay, Facebook page ng Mutya ng Pilipinas. Yes. Okay. Oras natin 4:59 ng hapon. Dito po nagtatapos sa ating programa. Of course, ilang mga paalala, syempre, maging alert, laging tingnan ang paligid. It's already February, ending February, March na, partner. Nakumpisa na ang Lent. Next week. At nag-umpisa ng Lent last Wednesday and take this time to settle down and return to the Lord. Especially po. Ayun. Sa ngalan ni Paring Emer, tandaan nyo, tuwing Sabado, alas 4 hanggang 5 ng hapon, ako po si Chairman Ricky. Ako po si Cory Quirino. Ang inyong paboritong programang Kaya Mo Yan. Bye-bye. Bye. See you next weekend. Bye. Kaya mo.